Iba-iba man ang ating mga pinagdaraanan, iba-iba man ang ating mga problems that we are facing in the past few days. Pero meron tayong dakilang Panginoon, amen? Who has always been faithful to us. Lagi siyang may paraan upang ang ating mga discouragement ay alisin niya at palitan niya ito ng encouragement. I don't really know what kind of problems you are facing right now, but one thing is for sure, napakarami pa rin dahilan at napakarami pa rin paraan para magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. The mere fact na buhay tayo, kahit gaano karaming problema yan, humihinga pa tayo, nakakaawit pa nga tayo kanina. The mere fact na marami tayong suliranin sa buhay, the mere fact that Yahweh has given us life is an indication that there's always hope in Yeshua Christ. Amen. Pwede po tayo magsitayo at basahin po natin ang chapter 19. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19, verse 16 to 26. Salitan po tayo sa pag-read sa last verse. Sabay-sabay po tayo. Verse 16. Just then a man came up to Yeshua and asked, "Teacher, what good thing I must do to get eternal life?" 17. Which ones? He inquired. Yeshua replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony." 20. All this I have kept, the young man said. What do I still lack? Yeshua answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come follow me." 22. When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Yeshua said to his disciples, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven." Verse 25 and 25. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of Yahweh. The disciples heard this, they were greatly astonished and asked who then the same. 26. Yeshua looked at them and said, "With men it is impossible, but with Yahweh all things are possible." May Yahweh add us His blessings upon these words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this morning is Your Way or Yahweh's Way. Your Way or Yahweh's Way. Now, there was a young boy traveling by airplane to visit his grandparents. He sat beside a man who happened to be a seminary pastor or seminary professor. The boy was reading a Sunday school take-home paper when the professor thought he would have some fun with the boy. So the professor asked this boy, "Young man, can you tell me something that Yahweh can do? If you can tell me something that Yahweh can do, I will give you an apple." Bibigyan kita naman sana, sabihin mo lang sa akin kung anong kayang gawin ng Panginoon. The young boy thought for a moment. He looked at the seminary professor and said, "Mister, if you can tell me something that Yahweh cannot do, I will not just give you an apple, I will give you a barrel of apple." Smart kid. There's nothing Yahweh cannot do. Walang bagay hindi kayang gawin ng Panginoon. Amen? Ang lahat ng mga bagay kayang gawin ng Diyos. It does nothing but good because that is Yahweh's nature. Now, anong sabi ni Max Lucado, you cannot take the wet out of water and still have water. You cannot take the heat out of fire and still have fire. In the same way, you cannot take the love of Yahweh and still have Him exist, for He was and is love. Yahweh is the nature of love. He is not the extension of love. He is love. Consequently, wala pong nais gawin ng ating Panginoon sa atin, sa ating mga buhay. Kung ang Diyos ang pag-ibig, ang nais ng Panginoon sa ating lahat ay mabuti para sa iyo. Amen?
Now, there was a preacher who studying his lesson that's about to preach in the coming Sunday. So, yung anak niya, katabi niya, naglalaro. He thought for a moment na utusan niya ito. Sabi niya sa anak niya, "Son, can you get my big book upstairs?" So, the little boy, alam niyo naman, yung mga bata, madali pa utusan pag bata-bata pa, di ba? Pagka medyo nagkaedad na, matigas na yung ulo. So, yung bata umakyat, nagulat na lang yung tatay. Pag-akit ng bata, biglang sumigaw. Pag-akit ng bata, sabi niya, "What happened?" Sabi ng bata, "Daddy, I cannot carry this book. It's too heavy for me." Now, in a moment, the father was upstairs and stooping down. Ginawa niya, yumuko siya. Kinuha niya yung libro, tapos kinarga din niya yung anak niya. At the same time, and then, kinarga niya yung pababa. Now, why I'm telling you this illustration? Because there's nothing too heavy or too burdensome with our Heavenly Father. Nothing too great, nothing too heavy, worrisome, or burdensome for Yahweh. Yahweh can handle it all. Sabi ni Dr. James Boyd, who passed away in the year 2000, sabi niya, "Elohim of the Bible is not weak. Yahweh is strong. He is almighty. Nothing happens without His permission or apart from His purposes. Nothing disturbs Him or puzzles Him. His purposes are always accomplished." Ang sabi ni Dr. Boyd, sabi niya, ang Diyos ay dakila at ang kanyang mga kaparaanan din ay sadyang dakila. That's what the Bible tells us in Psalm 66, 2-4. Psalm 66, 2-4, sabi diyan, "Sing the glory of His name, make His praise glorious. Say to Elohim, how awesome are your deeds, so great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down before you. They sing praise to you. They sing praises of your name." Even David himself was uttering Yahweh's greatness, not just Yahweh's greatness, but also the greatness of Yahweh's ways upon our lives. Ang Diyos, hindi lang po siya ay dakila, pati po ang kanyang mga kaparaanan ay sadya ding dakila. Yahweh is great. In our text, the reason why I laid down the foundation, because in our text, we can see the greatness of Yahweh Himself and also the greatness of His way. Kung dakila ang ating Panginoon, tiyak na dakila rin ang kanyang mga kaparaanan. Here we can see the sharp contrast of man's wisdom and Yahweh's wisdom. Makikita po natin sa ating mga binasang talata kung paano ang talito ng tao ay kontra sa talino at karunungan ng ating Panginoon. Other prefers to call this the goodness trap, but I prefer calling it the ways, our ways versus Yahweh's ways. This morning, journey with me as we explore the content of such exchange. What had happened between Yeshua and the rich young ruler. Now, what are the context of the text? Number 1, there is man's question. Now a man came up to Yeshua and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Napakagandang tanong po niya, no? Ano ba ang dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit ko po sinasabing napakagandang tanong yan? Bakit? Because this is not the question that some people would ask. Because there are people who are more interested or who are not interested in eternal life. Alam niyo na po sa panahon natin ngayon, may mga napakaraming taong wala nang pakialam. Wala nang pakialam pagdating sa mga bagay na spiritual. Lalo nang walang pakialam or walang interest pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos at patungkol sa buhay na walang hanggan. A lot of people today who are just interested in the here and now. Walang ibang mahalaga sa tao kundi ang mga bagay sa ngayon at wala nang pagtanong sa mga buhay or mga bagay na darating. Ang mga tao po sa panahon ngayon, people who are just looking for the things of the world. May kwento years ago in a Green Bay Packers training camp,
Meron po pangalan ng isang coach ay si Vince Lombardi. Siya po ay isang coach noong 1959 hanggang 1967. Meron po siyang curfew sa kanilang training camp na pwede ka lang lumabas sa kampo 11 p.m. 11 p.m. onwards dapat nasa kampo ka na, hindi ka na pwede lumabas. Kundi dahil magmumulta ka ng $125. Meron po isang player, pangalan niya si Max Magee. Si Max Magee, every night, tumatakas. So, nung unang nahuli siya once, pinagmulta siya ng $125. Sabi ng coach niya, "Hey, Max Magee, if I will be caught you again, if I will be seeing you leaving this camp again, beyond the curfew hours, you will be paying $250, na doble na." Sabi the following night, tumakas na naman si Magee. Sabi ng coach, "If you will be leaving this camp beyond curfew hours, you will be paying $500, na doble na naman." That night, tumakas na naman to si Magee. Ang sabi ng coach kinabukasan, "Magee, if you will be leaving this camp, this place beyond the curfew hours, I will be asking you to pay $1,000. After you pay me, call me, I will go with you." Kasi bakit? Nai-intriga tong coach niya. Bakit? Kasi, bakit si Magee halatang magbayad ng multa para lang magawa niya yung kalokohan niya sa labas ng kanilang kampo? Now, brothers and sisters, there are many things in life that we sneak off. Hindi nga lang ini-sneak eh. They boldly and boastfully go off to do the things regardless of the cost. Some people have forfeited their entire lives for the things of this world. Maraming tao talaga niyayakap yung mga bagay sa mundong ito na parang ayaw nang umalis. Pag message patungkol sa langit, nako. Pag message patungkol sa pag-aayos ng buhay, nako. Pag message patungkol sa buhay na walang gayon or pag ang sermon ay patungkol sa pag-aayos ng buhay, inaanto. Tingnan yan. You know what? That this thinking had infiltrated the church nowadays. Pero pagka ang preachingan ay about blessings, akin yan. Buhay na buhay, may amen pa. This thinking has infiltrated the church. Bakit maraming tao pa rin ang tila baga nakakalimutan ng bagay ng mundong ito ay mawawala? Kung kaya't laging ang admonition ni Yeshua, tumingin tayo sa buhay o sa mga bagay, set your mind on things above. Sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay na may kinalaman sa buhay na walang hanggan, at hindi lamang sa mga bagay ng mundong ito. For many people, things of this world are far more attractive than the things of Yahweh. O di ba mas na-attract tayo sa mga bagay sa mundong ito? You name it. It keeps people away from Yahweh and the church. Tulad ng pera, ng money. Talagang pagkalinggo, kahit na sabihin natin oras or panahon ng pagsamba, wala nang panahon sa Panginoon para lang kumita. Bakit? Kasi gusto nila, nasa kanila ng lahat. Gusto magkaroon ng ganito, gusto magkaroon ng ganyan. Sana po, huwag po kayo magalit sa akin dahil kalooban ng panahon na magkaroon tayo ng blessings. Amen? Pero kung magagawa natin pagpalit ng Panginoon sa mga bagay na mundong ito, yun po ang mali. Pakisabi nga po sa katabi mo, ayusin mo. It is Yahweh's will for us to be blessed. It is Yahweh's will for you to have what He had promised upon your life. Pero kung magkakaroon tayo ng matindi pagkakakamali, kung magagawa nating ipagpalit ng Panginoon sa mga bagay ng mundo, yun po ay mali. Someone said, worldliness is what makes sin look normal in any age, and righteousness seems odd. Di ba ganyan yung nangyayari? Ngayon, kapag ang tawag sa'yo, pag Sunday, nagtatrabaho pa rin sa tawag sa'yo dyan, workaholic. Gusto ng ng mundo yan. Tanggap ng mundo yan. Pero,
Ang tawag ng mundo sa iyo pagka lagi kang nagtatrabaho kahit Sunday. Diba sabi ko sa'yo, masipag. Worldliness has trapped at us, our thinking and our ways. Many people are not the least be interested in the next life because they've been took by the world and worldliness. But those who are concerned, kung may mga taong, meron na pala mga taong concerned sa hereafter. At ang mga taong ganito, ang nagtatanong sa kanyang sarili, what must I do to be forgiven? Or ang tanong nila sa kanyang sarili ay, how to be saved and what must I do? Meron naman may pananam na tao sa mga bagay patungkol sa mga bagay patungkol sa Panginoon at sa mga buhay na walang hanggan. Kaya lang, ano ang laging tanong? Laging tingin pagdating sa kaligtasan ay laging merong man's way. Laging ang kaisipan, kaya niyang iligtas sa kanyang sarili. Lagi ang pananaw niya sa kanyang sarili, dapat meron akong gawin, meron akong produkto ng aking gagawin para ako ay maligtas. Let me make this clear with you, brothers and sisters. There's nothing wrong with goodness. Walang masama sa paggawa ng mabuti. There's nothing wrong with doing good. As a matter of fact, the Bible commanded us to do good or gumawa ng mabuti. Ano sabi sa Galatians 6, 9 and 10? Let us not become weary in doing good, for all the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ano mo sabi sa Ephesians 2 verse 10? For we are Yahweh's handiwork, created in Yeshua to do good works, which Yahweh prepared in advance for us to do. There is no question that we are to do good whenever we can, but listen, but to trust totally in our deeds or good deeds to be saved is totally wrong. Mali po yun. Tandaan mo natin kapatid, walang masama sa paggawa mo ng mabuti. Tandaan mo, hindi mo pwedeng asahan ang iyong paggawa ng mabuti para mapunta sa langit. O pagiging mabuti mo para ikaw ay maligtas, maliwanag. We can never rely upon our own goodness. We can never rely upon your own good works for you to be saved. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, maraming naniniwala na pagka mabait ka, maliligtas ka, di ba? Pag narinig mo, mabait naman ako eh. Sa kapunta. Sa langit, mabait naman ako. Sino po dito mabait? Maliligtas ako siguro, pupunta ako langit kasi pag may donation, lagi ako nagdo-donate. Siguro maliligtas ako, pupunta ako langit kasi tiyak ko yun. Kasi pagka araw ng simba, yung Miyerkules sa Biyernes, sa pintuan pa lang, nakaluhod na ako. Tiyak ko maliligtas ako. There's something to that, but that's not the totally truth. Ang kaligtasan ay hindi paraan ng tao. Ang kaligtasan po ay paraan ng Diyos. Now, kung ikaw yung maniniwala sa iyong sarili na kabutihan, yung parang hindi naging may halaga nawala ng halaga yung pagkamatay ni Yeshua sa krus ng Kalbaryo. Hindi, parang nawalang saysay yung pag-aalay niya na buhay niya para sa iyo at para sa akin, di ba? Kung iniisip natin yung ating kabutihan ay magiging susi. Kung tayo pala ay pwedeng nating i-gain or anihin ang ating mga kaligtasan pagdating lang sa ating mga kabutihan, Yeshua died for nothing. Hindi na pala dapat natin kailangan si Yeshua, di ba? Kasi kung tayo magsasabing dahil sa kabutihan natin tayo naligtas, there's no way and there's no need for Yeshua to be saved, to receive. Pero kapatid, pakinggan mo ang sabi ng Biblia sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 2, 8 to 9. For it is by grace that you have been saved through faith. That is not from yourselves. It is the gift of Yahweh, not by works,
so that no one can boast. Maliwanag po ang sinasabi ng Bible dyan. Ikaw at ako ay naligtas, hindi dahil kay babait natin, or ikaw ay naligtas, hindi dahil gumagawa tayo ng napakaraming listahan ng kabutihan sa ating mga kapwa. The Bible made it clear that we have been saved all because of the grace of Yahweh. Amen. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat, sukdo lang ng ating mga kasalanan, ngunit dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo at para sa akin, nagawa tayong patawarin ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay kanyang binigay dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Amen. Pakisabi nga sa iyong katabi, by grace. Wala ng antok. Wala kang pwedeng ipagyabang sa Panginoon. Sabihin mo, mabait naman ako talaga, ligtas akong pupunta ng langit. Kasi mula bata, wala akong nakaaway. Now, kung ikaw ay pagyayabang mo na ikaw ay mabuti, ano sabi ng Bible? Yung ating mga tinatawag na katwiran at mga kabaitan pagdating sa Panginoon. Kung para sa Panginoon, tayo ay mga maruming basahan. Kaya tayo matakot sa kaya tayo nakatayo pa sa oras na ito dahil lamang sa kabutihan ng ating Panginoon sa ating po mga buhay. Kapatid, ikaw at ako nagkaroon ng kapatawaran dahil sabi sa Bible sa 2 Corinthians 5 verse 21, Yahweh made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of Yahweh. Listen, Yeshua paid for our sins on the cross. Ang kaligtasan po ng tao hindi po kayang anihin o hindi pwedeng tilabaga ipagyayabang natin dahil sa ating kabutihan or sa ating kabaitan, ako'y naligtas. No. Ikaw ay naligtas dahil sa ginawang pag-aalay ng Panginoong Yeshua sa kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay tinawag na anak ng kataas-taasang Diyos dahil sa kabutihan na meron, hindi dahil sa kabutihan na meron tayo, kundi dahil sa pag-ibig ng Amang nasa langit. It is all because of Yeshua. Okay, sabi nga sa katabi, it's all because of Yeshua. Meron pong isang well-known Christian businessman. Kilala po siya sa ang kanilang pamilya sa church. Malaki yung kanyang bahay, malaking kanyang negosyo, maganda ang kanyang reputasyon, marami siyang pera. At alam na businessman na to ay talagang tumutulong sa mga Christian churches or ministry. So siya po ay inanyahan na magsalita or upang mag-testimony. Sabi niya sa kanyang testimony, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil lahat ng kailangan ko ay sobra pa. Nasa akin na ang lahat, yun ang kanyang patotoo. At hindi ako kailanman nangangailangan, sabi niya. Mga kapatid, ang anumang aking kakulangan sa tuwing ako'y tatawag sa Panginoon ay laging marami, abundant. Kung kaya't ang lahat ng mga churches gusto akong maging leader sa kanilang iglesia. Sabi niya, nasa akin na ang lahat. Pero medyo tumigil siya. Sabi niya, ano ba ang kailangan ko? Alam niyo, may sumagat sa kongregasyon. Pababaan ng loob. Alam niyo, yung bigla siya napatigil ng businessman at namutla. Bakit kaya? Anong katotohanan? That no matter how good we are in this life, all of us need Christ. Amen? I think at least part of our problem is human pride. Bakit? Bakit human pride? We want to believe in ourselves and our ability to accomplish things for ourselves. Gusto na kasi natin lahat, di ba, may ginigain. Gusto natin palagi, meron tayong gagawin. Parang yung rich young ruler, anong tanong niya? Ano ba dapat kong gawin? Baka pag may ginawa ako, bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. All we want, na pag may ginawa tayo, may bunga, right? Pero alam mo kapatid, kung yan pwede yan sa ating mga trabaho. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi yan ang panuntunan ng ating Panginoon. Amen? When it comes to eternity, everything depends on Yeshua and little on us. Pag umusapin ay kaligtasan, ang laging tanong, ano ba dapat kong gawin? Dapat mo lang gawin ay magtiwala kay Yeshua, manampalataya na siya ang daan, ang katotohanan at buhay, at walang ibang paraan upang mapalapit sa Ama, kundi ang pamamagitan lang ng ating Panginoong Yeshua Christ. Amen.
Our trust must our trust must be in Him. Yahweh's ways, not in our own ways or goodness. Ulitin ko, gaano ka man kabait or kabuti, or ano man ang mga kabutihang iyong ginagawa pagdating sa ating Panginoon, it amounts to nothing because Yeshua is the only way that can give us salvation and eternal life. Secondly, in this particular passage, we can see man's response. Hindi lang man's questions, kundi man's response. In Matthew 19:21-22, sabi ni Yeshua, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. Ang sabi ng Bible dyan, when the young man answered this, he went away and sorrowfully sad, because he had great wealth, and he went away sad. Ayan, sa verse 22 yun. Ayan. Now, let me ask you, na-decline ka na ba? Nag-apply ka ng trabaho, kay bango mo, kay ganda ng suot mo. Pero titingnan ka ng HR or ng nag-interview mula ulo hanggang paa. Tapos sasabihin lang sa'yo, we'll call you, don't call us. Diba? Sakit mo. Okay, nanliligaw ka, di ba? Nanliligaw mga nakakabataan dito. Nanliligaw, lahat ginawa mo na. Hatid sundo, kahit bumabagyo. Para ka ng syokoy dahil sa baha. Sasabihin lang sa'yo na maliligaw mo. Eh, hindi eh. Di ba? Napakasakit. Have you been rejected? Now all of us can relate with that. Dahil in one way or another, lahat tayo sa ating buhay, we have experienced na decline na. Amen? Now in our text, this young man went away sad, not because Yeshua said no to him, but because his own thinking and his allegiance said no to Yeshua. Hindi siya dininay ng Panginoon. Hindi siya umalis na malungkot dahil sinabi sa kanya ng Panginoon na no, hindi ganon. Hindi ganon nangyari. Kaya po siya umalis na malungkot dahil mismo ang puso niya ay nagno-no kay Yeshua. His heart is denying Yeshua. His allegiance is not on Yeshua. Now, some people are just not willing to give up on something in order to gain that which is greater. Hindi kayang isuko. Hindi kayang isuko anumang meron sila para sa mas malalaking bagay. Bakit? Perhaps because they don't think that what is greater is greater. When people consider Christ in church, they may realize they need to give up on something in life, but they don't want to. Maraming tao pagka nakapakinig na ng salita ng Panginoon, or maraming tao pagka gustong-gusto nang lumapit kay Yeshua, ano nagiging hadlang? Ano nagiging hadlang? Bakit ayaw nilang isuko ang anumang sa kanila? They can't give it up. They could not surrender it to Yeshua. Just like the rich young ruler, he could not give up his wealth para sa Panginoon. They choose the pleasure of his life over the promises of eternal life with Christ. Ang dami-dami tao ngayon, kapatid, na mas bilib sa kanilang sarili kaysa sa ating Panginoon. Amen? Meron isang lalaki ang pangalan niya ay Ted Turner. Sabi niya, Christianity is a religion for losers. Maraming tao ngayon kanilang pinupuri or dinadakila kundi ang kanilang mga sarili. They always believe upon themselves na kaya nililigtas ang kanilang mga sarili. But that's not what the Bible tells us. Kapatid, there's a great exchange that must happen. Kung nais mo na makamit ang mga bagay patungkol sa Panginoon, lalo na ang kaligtasan, kailangan mong makipagpalit kay Lord. Kaya sabi nga sa tabi mo, makipagpalit ka. Ano po yung dapat gawin? Pagpalit mo ang buhay mo sa Panginoon upang ibigay niya ang intended na buhay para sa iyo. Now, it goes without saying na lahat ng nasa iyo ay dapat ibigay natin sa kamay ng ating Panginoon.
Now, Ravi Zacharias is one of the modern-day apologists. He travels around the world and lecturing in secular settings in spiritual things. Siya po ay pumunta sa iba't ibang universities at of thinkers at dinedefend niya yung pangalan ni Yeshua at yung salita ng Panginoon sa mga secular mind of people. One time, siya po ay nagpunta sa Columbus, Ohio. Sabi niya, "Some time ago, I did a lectureship at Ohio State University. As I was driven to the lecture, we passed the new Wexner Art Center. Sabi ng driver, "This is the new art building for the university. It is fascinating building design in that postmodernist view of reality." Sabi niya, itong building na to ay dinisenyo ng isang arkitekto na naniniwala sa postmodernism na ito po ang katotohanan ng or the realidad ng buhay. Sabi ni Ravi Zacharias, "The building has no pattern, staircases, nowhere, go nowhere." Yung hagdan, di ba pag may hagdan tayo, yung hagdan natin merong papasukin or merong lugar na pupuntahan. Yung hagdan doon, walang pupuntahan. Pillar supports nothing. The architect designed the building to reflect life. It went nowhere and was mindless and senseless. Bakit po ginamit ko itong illustration na to? Such is a way of the world, materialism and worldliness. Ang worldliness, it seems like a good staircase, napakagandang hagdanan. But it leads to nowhere. The rich man who went away sad because he had great wealth. His heart is on his wealth and not on Christ. Umuwi siyang nakatalikod sa Panginoon dahil ang puso niya ay nasa kanyang mga kayamanan at wala sa Panginoon. Now, sabihin mo sa akin, tatanong mo ako, Mark, ang Panginoon ba anti-rich? Dahil ba ang Panginoon sa mayayaman? Hindi. As a matter of fact, like what I've said, it is Yahweh's will for us to be blessed. Kaya lang, chinecheck ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Na kanino ba ang allegiance mo? Na kanino ba ang loyalty mo? Nasa pera ba o nasa kayamanan ba? O nasa Kanya? Kapatid, pwede kang maging mayaman at the same time, mas mahal mo ang Panginoon. Amen? Ang dami-daming manampalatayang na Yahweh bless them with wealth. Pero pagka pinag-uusapan ang pagpili kung si Lord ba o yung kanilang kayamanan, mas pipiliin nila si Lord. It is a good example. Yun po ang chinecheck ng ating Panginoon. Hindi siya anti-rich. Chinecheck ng Panginoon kung sino ba o ano ba ang mas mahalaga sa iyo. Kasi kapatid, pag mas mahalaga ang Panginoon sa iyo, mawala man na lahat ng kayamanan mo, manatiling kumakapit ka sa ating Panginoong Yeshua Christ. Pag mas mahalaga sa iyo si Yeshua, anong mga pagdaanan mo? Alam mo, kanino ka nakasandig, right? Pag mas mahal mo ang Panginoon, alam mo, ang katotohanan ng buhay. Ang kayamanan, mawawala yan dito sa lupa. Ngunit ang ating Panginoon, kailanman ay hindi lilipas, kailanman at hindi pupupas, at hindi magbabago. Amen? That is the reason why Yeshua made this test to the young man. Gusto makita ni Yeshua kung ano ba talaga or nasaan ba talaga ang loyalty na lalaking ito. At lumalabas ang katotohanan tulad ng realidad ng ating panahon ngayon. Napakaraming tao ang hindi kayang magawang ipagpalit ang anumang mga bagay sa kanilang versus sa nais ng ating Panginoon. Alam mo kapatid, sa Africa, gusto niya nang uhuli ng unggoy sa Africa. Kaya lang yung mga unggoy, mabibilis, matatalino, mahirap habulin. Di ba kasi nagpa-function yung kamay nila sa kayang paa nila? Kaya mabibilis sila. Kaya magagaling din sila umakit ng puno. So they tried everything para mahuli unggoy. Merong isang nakadiskubre na yung unggoy pala, pagka may hinawakan, hindi na binibitawan. So ano ginawa nila? Kumuha sila ng bao, ng buko, tinanggal nila yung laman, tapos nilagyan nila ng pagkain sa loob. So yung unggoy, pag bumababa yung unggoy mula sa puno, ginagawa ng unggoy, dadamputin nila yung buko para kainin yung nasa loob ng bao. Sapat lang para makapasok yung kamay nila, pero mahirap tanggalin yung laman. Kasi yung unggoy, hanggat kaya niya hawakan, hinahawakan niya yung mga pagkain, ginagrab nila. So anong nangyari? Yung unggoy, ginrab yung isa.
May hawak na siya at lahat. Pag may nadaanan siya, hawakan ulit niya. So, nangyari, hindi ngayon makakit yung unggoy. Kasi dalawang kamay niya, merong bao. Kasi merong hawak. Di bali ng mahuli, basta hindi mabitawan yung kanyang hawak. Now, maraming tao, parang unggoy. Okay lang mapahamak, huwag lang bitawan kung ano ay yung hawak. Okay lang na matiyak na mamatay kung saan na mapunta. Basta malaga yung ngayon. Mayaman ako ngayon, may impluwensya ako ngayon, malakas ako ngayon. Yun lang nakikita mo, yung ngayon lang. Hindi natin nakikita, wala tayong kakayanan para makita yung bukas. Alam mo kapatid, huwag tayong maging katulad ng isang unggoy na kahit may hawak na, handang mapahamak, huwag lang mabitawan yung hawak. Ngayon pa lamang na may pagkakataon tayong bitawan mo na dapat mong bitawan para sa Panginoon. Dahil kailanman, pag may kinuha ang Panginoon sa kamay mo, hindi niya pwedeng hindi palitan ito ng mas higit pa sa buhay mo. Mabinigay ng Panginoon, ang binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Pakisabi nga sa katabi mo, bitawan mo na. Let us not be like the rich young ruler na tumalikod kay Yeshua. Dahil hindi niya magawang bitawan ang anumang kanyang kayamanan para sa Panginoon. Ang sabi sa Matthew 16:26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Anong inam kung makuha mo lahat ng bagay ng mundong ito, kung ma-forfeit naman ang iyong kaluluwa? Anong inam kung nasa iyong lahat, ngunit pagdating sa huli, ay hindi ka kabilang sa tinatawag na pinagaharian ng ating Panginoon. Now, in this particular passage, we have studied about man's question. We have also seen man's response. Thirdly, let's see Yahweh's way. Sa Matthew 19:17, says, Yeshua replied, there is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Sa Matthew 19:23-26. Then Yeshua said to his disciples, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go to the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of Elohim. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Yeshua looked at them and said, with men this is impossible, but with Elohim all things are possible. Now, bakit ko po binasa yung passage na yan? Because many people have their own ideas about life, about how to live, and often it's based on their feelings rather than anything Yahweh says in His words. Alam mo, napakarami sa panahon natin ngayon na yung paniniwala nila ay based na sa kanilang pakiramdam. Sa tingin ko, ganon. Pag may pinagdidesisyonan, sabihin, pakiramdam ko, ligdas ka ba? Pakiramdam ko. Sa tingin mo ba sinasamahan ka ng Panginoon? Pakiramdam ko. Or kaya, I think. Iba naman, hindi pakiramdam, I think, di ba? Kasi pagka I think, tulog matalino eh. Pero it's just the same. Pakiramdam ko, I think. A lot of people are basing their life. Merong isang babae, pangalan niya ay si Sheila. Sabi ni Sheila, I have believed in Yahweh. I can't remember the last time I went to church, but my faith has carried me a long way. Ano daw ang tawag sa faith niya? Ang tawag niya sa faith niya ay Sheilaism. Mas naniniwala pa siya sa kanyang sarili na maraming tao parang ganito, parang si Sheila. Naniniwala sila sa kanilang sarili na ang gabay ng kanilang buhay ang kanilang sarili. Anong pinapakinggan? Yung feelings. Nothing more than feelings. Ang paniniwala ay ayon sa kanilang pananaw. It is the way with so many people today. I don't care what the Bible says. Kahit anong sabihin ng Bible, basta ito ang pinaniwalaan ko. Tapos.
Ano ang takbo ng isip nila? Na pagdating sa mga bagay ng Diyos, ay pwede ang paraan ng tao. Alam mo ba, kilala ba si Oprah Winfrey? Pinalaki siya ng kanyang lola. At the age of 3, nagagawa na niya mag-recite ng mga Bible verses. Tawag nga sa kanyang bata pa siya, the preacher. Kaya lang later on, nung sumikat siya, mas naniniwala niya siya ngayon sa kanyang sariling advice rather than saying or advices based on Yahweh's word. Now, I want you to understand the right path in life and in heaven is the will of Yahweh and the command of Yahweh. Kung nais mo ng kaligtasan, huwag kang tumingin sa kung ano-anong libro. Tumingin ka lang sa salita ng Panginoon. Amen? It is our way. It always His way. It's not our way. It is always Yahweh's way. You and I can never find salvation in our own. We can have salvation. We can be in heaven only in accordance to Yahweh's way in your life and in my life. Sabi sa Psalms 19 verse 1, Blessed are those whose ways are blameless, whose walk according to the law of Yahweh. 2 Timothy 3, 13 to 15. Ano sabi dito? While evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. But you must continue all the things in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. And that from childhood you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith which in Yeshua Christ. Kung nais po natin ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan, sinasabi sa Biblia, bumalik ka sa Biblia or bumalik ka sa salita ng Panginoon. Ang kaligtasan po ay hindi nakukuha sa anumang anting-anting nating sinusuot. Wala dun sa mga may pausok or dun sa mga padura. Diba may mga ganun, tinatawag nila na babaylan? Kapag dinuduraan ka nila, meron pa silang seremonya. Tapos sabi nila, mapupunta ka sa langit. That is not true. If you want to learn how to be saved, balikan mo ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng salita ng Diyos, na ang kaligtasan ng ating ay nasa ating Panginoong Yeshua lamang. Amen? Yahweh is now willing that any should perish, all must come to repentance. Anong sinasabi niya? Alam mo, sabi ng ibang tao, alam mo, napaka-imposibleng maligtas na may tao. No, it's not. Lahat ay posible sa ating Panginoon. Panghawakan lang natin ang pangako ng ating Panginoon na nais niya tayong iligtas. Hindi ang kaligtasan hindi makukuha sa pagsali lang sa mga churches, sa mga iglesia. Iba nangangako pag sumama ka sa aming iglesia. Pag sinasabi nila sa iyo, tayo lang ang makakapunta sa langit. No, it's not the way of salvation. The way for salvation according to Yahweh's word is to put your faith in Yeshua Christ. Amen? Now, let me end this message with an illustration coming from the life of Kenneth Clark. Si Kenneth Clark po, international known for his television series, Civilization. He lived and died without faith in Yeshua Christ. He admitted in his autobiography that while visiting a beautiful church, he had what he believed to be an overwhelming religious experience. Sabi niya, my whole being was irradiated by a kind of heavenly joy, far more intense than anything I have known. Ano daw ang experience ni Kenneth Clark? Pumunta po siya doon sa church na yon at pagpunta niya sa church na yon, naranasan niya ang presensya ng ating Panginoon. But in the gloom of grace, he had described it created a problem. Bakit? Matapos niyang maranasan ang presensya ng Panginoon, maraming gumulo sa kaisipan ni Kenneth Clark. Sabi niya, baka nang pagka sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, usigin ako ng pamilya ko. Baka ang pagiging sikat ko mawala. Baka pag nalaman nilang mananampalataya ako, at pinili ko si Yeshua, baka naman ang kayamanan ko mawala. Pag nalaman nila binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, baka pag pinili ko ang Panginoon, baka mawala lahat ng bagay ng
nasa buhay ko. Alam mo yun, nangyari sa kanyang kamatayan, sabi niya, I was too deeply embedded in the world to change course. Hindi ko magawang baguhin ang lakarin ng aking buhay dahil ang katotohanan pala ay mas mahal ko pala ang mga bagay ng mundong ito. So like what I've said, he lived and died without faith in the Lord Yeshua Christ. You know, the life of Kenneth Clark has no difference from people today. A lot of people choose our own way, thinking that it must be the right way. But when we get low enough in life, we suddenly begin to see the light that the only way is Yeshua's way. Kapatid, nawa sa umagang ito, if you heard the preaching of Yahweh's word, huwag mo intindi kung anong sasabihin ng ibang tao para sa'yo. Dahil sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, or huwag mo intindihin kung ano man ang iyong kaharapin sa pagsuko mo ng buhay sa ating Panginoon. Tandaan mo kapatid, as you gave your life to Yeshua, hindi bagay ng mundo ang kayang i-offer ng Panginoon sa atin. Ang ino-offer sa atin ng Panginoon ay kalayaan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Yun. Nawa sa umagang ito, magawa pa rin natin piliin ng Panginoon kaysa sa ating sariling kaparaanan. Because if we would learn to choose Yahweh's way, we will having a life that had promised buhay na ganap at sadyang kasaya-saya. Let us bow our heads and let's pray.